May gabi ninyong tanan, mga sumpuanon, no, sa tanang mga riders sa sumpo, no? May gabi ninyong tanan. Sinsya na stingog, huwagin ni, ayo-ayo akong pagkapagaw, no? Kanina, mahibong siguro mo ba? Nganong dinalian ka ito? Siguro nalabis mga 35 or 30, siguro ka 4-wheel vehicles, and about 30 or 35 or so sa inyong mga motor. Kaya dinalian kayo kung call to action, nakasabot ng tangan na nagtrabaho ang atong mga pagsuunan, no? Ang nakita mo, kung dinali, no? Doon may information na niyapon sa mga sources ni Aya na si Bongbong Marcos mo yung Cebu. Dahil mga detalye na gihatag sa mga sources ang corroborate with Aya. So, naka-decision ni na mag-noise barrage, no, together with Atty. Irene. Yeah. Unfortunately, dili man ka-join si Moises ug si Ayan. We took the lead na mag-organize dito sa Kansaga Bridge. No? Now, ang nahitabo at around 10 o'clock sa buntag kanina, ang One Cebu dito magpahigayon sa lungsod sa Liloan, akong lungsod, sa opening salvo para sa norte nilang kampanya. Dito sa maong panagtigom si Governor Gwen Garcia o ang upat, pero 5 di ay ka-senatoriable sa bagong alyansa ni Bongbong Marcos. Dito si Ping Lacson, si Camille Villar, si Tito Soto, si Tolentino, o si Pacquiao, Pacquiao, Soto, Villar, Lacson, Tolentino. That's it, no? So 5. So, atong kayo nakaingon mi nga base katos Liloan from kay ang information niya was about 1 PM. Karon human kasi nagdagi-spray namin, spray. So ni-decide mi nga base Pilipinas Liloan. So we decided atos Kansaga mag kanang formation aron og may baw-an nato asa siya kay ang atong yung gusto nga mag-noise barrage ta nga makadungog siya maski ang iya na lang untang convoy magian. Now karon niabot sad nga info nato nga alas 3 na siya sa hapon maabot instead of 1 o'clock. Pero atong panahon na didesisyon namin nga naay VIP sa Shangri-La Hotel in Mactan. Moto nga ang among gidesisyonan nga moadto sa Mactan. But before that, naay mga pulis sa Mandaue nga ningadto namo nakigistorya namo ni Atty. Irene namutana magrally ba daw mi asa daw among ruta. Explain na naman sila og tarong, isabot ra pud sila, no? Moto nga ni gawas mi sa Kansaga, padung mi diri sa UN Avenue o kanang ni U-turn mi diri sa may Shell going to the Marcelo Fernand Bridge, no? Okay pa to siya, no? Accommodating kayo ang mga pulis, niagi ta sa checkpoints, no? Mura taon sila nauwaw, duko, kinigagi na to nga dako kayo atong tingog ug ang atong mga serbato. Luoy pud baya ang atong mga kaigsuonang kapulisan, labi na ng mga mupo ug ranggo kay igo ra man gina silang nagpatuman sa mga mando, sa mga tao nga sa mga opisyal, no, nga naa nila tag-as pa nila og ranggo. Now, pag-abot na mo ron, ni left turn na mi sa flyover going to the airport, no, sa ikaduhang iskina katong Starbucks, no, karon sa left side going to the airport, ialihan namin, no, sa mga SWAT. Actually before that, daghan pong mga SWAT nga na-deploy, no. So dako gyud ang among pagtuwa tong panahon na nga naa na gyud si BBM sa Shangri-La Hotel. Kay grabe man ang preparation, grabe man ang kanang mobilization sa mga not just the ordinary PNP personnel, pero na mga SWAT, no. Pero pag-abot dito lagi, alihan mi o niya manduan mi nga mo U-turn na kita being peaceful and peace-loving citizens ni promise man mis mga pulis kaganina dito sa Mandaue before we took off nga moving ra ang among karaban. We are allowed by law to do that without any permits. We are allowed to stay stationary up to 10 minutes, no, nga maghunong ta, no, dili ta nila pwede dakpon ana kay we are allowed, no, to stand, no. Standing meaning dili magbarog, no. You stand meaning naakas driver's seat naganda imo sakinan for 10 minutes. Mo tay among gi-promise nila. So mo to nga pag-abot dito sa pag-signal nila nga mo U-turn ta, ang nag-una I was at the back ug kami ni Atty. Irene niingon na lang pud mi nga sige mo U-turn na lang pud ta, and we decided nga mo adto mi sa
first bridge, kay ato mi moagig Maricondon, mutuyok na pod mi dito sa Circumferential Road, maabot ra gyapon mi dito sa Shangri-La, no, sa Mactan, ato Shangri-La. Unfortunately, pag-abot dito sa Esquina, ibara na patuloy sa atong mga kaigsoonang kapulisan, unya, wala namin nila pa-left turn na going to Maricondon. Ila namin i-force to make a right turn ato sa first Mactan Bridge going back to Mandaue. Na pag-abot na mo sa Mandaue, we decided nga mobalik mi sa unsay nga nani kanang Kansaga Bridge, no, dapat na ansay. Aron dito mi magsabot unya magbuhat mis mga information na pud nga moabot kung unsa na gyud, no. So naabot mi dito unya nireklamo na pud ang mga pulis gatangan mi dito nga dili na kuno mi pwede nga mag-converge dito, mag-standby. Even if it is a private property, no, or administered by a private corporation, wa na lang pud mi mamugos, no, kay maluoy pud mi nila og sila niya mabuthan, no, ya mga kunsarabaray ranggo, ya mga batanon ba kay tanan masakripisyo ilang panginabuhi ba. So mo to we decided nga sa among panagkulong kabildo na doon na niabot nga information ako, nagpadala og picture nasa akong post ang akong amigo nga dito na diay sa Papa Kids. If you're familiar with Papa Kids sa Liloan, mura na siya og resort owned by the Mendozas, POCP. Ang tagiya anak, ang pamilya ni Yeda Romualdez. Ina si Yeda, anak man na ni Yeda po, yung mama, igsoon ni Raymond Mendoza, kanang congressman mo sa POCP. So Papa Kids, no? Meaning, ang kanang igsoon ni Raymond, ang inahan ni Yeda, actually, ugangan na ni Martin Romualdez. Okay, so, nag-send og picture na ko nga dito si Lisa Marcos. Kauban tong, sorry. Tinuod dito, Inday. Kay ang mga tao nga naa dito sa sud, ako mga tagaliluan ko. Lumad ko nga tagaliluan, ha. So, poto nga we decided na information nga naabot nga alas 3 na mo landing si Bongbong Marcos na delay from Jensan. So ang iyang eroplano nilupad og 8:30 spuntan from Manila, niland og 12:33 dito sa Osamis. Sa kalimot na ko sa oras, pero from Osamis nilupad siya to Jensan. Mao nang makita ninyo katong naa dito sa dato something nga kampo nga nag-turnover siya atong mga armas, mga unsa dito. Tinuod to. Now from Jensan to Cebu, alas 2 siya ni larga, naabot siya sa Cebu, alas 3, nilanding siya Mactan, alas 3. Ang eroplano nga gigamit niya, mao gihapon ang eroplano nga gigamit pag kidnap ni Tatay Digong. Ang Gulfstream nga naay tail number RP Charlie C5219. So alas 3 siya naabot. Ang istorya mo adto sa Visayas Central Command sa AFP, Camp Lapu-Lapu. So ang among desisyon, chances are, arigid siya sa Camp Lapu-Lapu. Unya, doon na po'y nisulti na mo nga after Camp Lapu-Lapu, adto siya sa balay ni Martin Romualdez o sa balay ni Duke Frasco sa Maria Luisa. Kay adto daw murag mukaon or something before ending back. Ang scheduled flight niya going to Manila was 5 p.m. So mo tong ningadto mi, we decided nga mato mi liluan kagad pagka alas 3. Kaya binamong pato. Nag-meeting mi dito, ng snacks mi kadiyot, nibalik na mi, nagka-decision mi nga moadto mi sa Camp Lapu-Lapu. Nag-noise barrage mi. Actually, gamay ra mi yan. Moises, no? Gamay ra kay mistanan. Pero you know what? Very, very successful. You know why? Nahigmata, nakakuyog ko kaganina, o nakakuyog mo ganina ang antos Lapu-Lapu sa among gipangalian. Dili man to message parang Bongbong Marcos. Kay bangag naman na siya. Di naman na siya kasabot. Asa man to, kinsa may epektibo kay, kinsa may nakadungog nga epektibo kay ito nga mensahe para nila nga dots bukog to ang atong gibuhat. Ang mga pulis. Ang mga pulis nga nagman sa ilang mga station, sa mga checkpoints, luoy yun kayo o mga nanaw. Naiuban kusog kayong mo anak. Magdo 30 fist. Wa ako kakita og pulis nga nasukok. In fact, og nisubay tas traffic ang among gi-promise og red ang signal mohunong ang karavan. Ang gibuhat nila sa mga traffic o sa mga pulis, maski stop ang ato ang ruta, ang ato ang way, maski stop, go ang pikas, paunungon gid nila ang go
kay para makumplito yun, dili maputol ang atong karaban. So inana ang ilang pagrespeto na to. So therefore, makaingon ta nga pareha siguro kita nilang sentimento. Siguro sa atong nadunggan nga about 90% of our men in uniform, ang parehas kita itong sentimento. Di na lang nato i-discuss nganong wa sila mubuhat sa gusto natong buhaton. Ikaduha, dito na sa Camp Lapu-Lapu, grabe ang mga tao dito. Ngano, tinggawas mas trabaho. Niagi mi dito sa back road, ngadto Kilins Country Mall, agig Montebello, kanang gamay ang iyanan dito. Pag-abot na mo sa IT Park, naman ditong, di ba, wala IT Park, mga laisyo-laisyo, di ba, mga pinklawan. Di ba, namamatan mo ba? Ano ba? Pero, pag-abot dito, pwedeng lanugas mga serbato, labi na ni sa Atty. Erin, grabe mo serbato, kibadlong ko yun sa kanang polis, kanang secure, basta yata, IT Park nga. Ma'am, no blowing of horns. Ano sa Atty. Say, no blowing of horns, inyo ning hangin. Sige, miga na, hatod abot mi sa Kanghaan, sa main. Kaya niagay man mi dito sa likod. Saba kay mistanan. Grabe kay mga tao. Dito sa likod, deployed po ang mga pulis sa back entrance sa Camp Lapu-Lapu. Meaning, naging super VIP, no? Nga naa sa sulod. No? Yan, nag-confirm po nga naa sa BBM dito. No? Atong mga orasa. So, dingat to mi, Agimig USP, JOSP at Bank, dingat to mi sa Kanghaan yun sa Camp Lapu-Lapu. Kanya, di man ta pwedeng moduol yun sa gate, doon na iskina ditong gawsanan, dito ram ta ni gawas. Pag human, di parking ni og kadiyot, no, nagpatokar mi, ang mga tao dito very appreciative. Nablakingan na ang mga nagparking sa ilang commercial establishments, pero wala ra, nanggawa sila, na nagvideo, nagsigig Duterte. Okay? So, nindot kayo ito kanina na experience. Pagkahuman na ito, ni-suggest pa man sa Atty. Erin o si Jimboy Tiongco, atong amigo po, nga, muyutor tagkausa, mubalik na sa dito sa gate yun, sa main gate, para kausahon ba? Kunya, muhunong tong atong sound system, ipatukar to ang atong kanang anthem, sige. Karon, unsa bang animala ni Nyawa? Na ay Amerikano, unsa to Amerikano? Canadian, nag-inom og beer, naas kilits karsada, unsa to lang isa. Iya may giinan, fuck off. Noisy. Di pati lagutan ako. Lakot kayo sa Atty. Erin, makakuha to sa live. Pag ikaduha na mong balik na, napamagyapon siya, akong i-lower ang akong window sa passenger side sa likod. Actually, ni-action gid siya doon, ni-action gid siya o kanang apli sa among sa puntahan. Lakot kay sa Atty. Erin, lakot kay wala ko makuha yung video, nakuhaan ni Claire sa akbang ng maisog na live. Klaro kay sa na. So makita ninyo ha, mga igsoon ko, ngano ako, wala ko'y against sa mga Amerikano. Daghan kong pamilya na naas Amerika, mga American citizens. I'm sure kamo, mauya ko. Pero ang mga polisiya sa atong gobyerno, nag-imbitar na ang mga foreigner makapusar sa nasod nga dili ila. Imagine ha, kitang mga Pilipino nga dunay katungod nga moprotesta o magpadayag sa atong sentimento, badlungon tas usa ka tiguwang Amerikano. Ingnon tag fuck off. This is our fucking country and he is telling us to fuck off. Habit gid nako kanaog ka mag-ambot lagi og wa pa ko mag-control ba nga, di ba? Lain kay tanahon mga magubot. Pero lamiya yung ambot lang, lamiya yung bunalan sa animal. Di action yun siya. Higap naman din niya ang handle kay iyang abihon, nakalak lang. In fact, si Pamela, kaning atong Green Club, ninaaw gali iyang bata kay gipatiran ang ligid no sa ilang sakinan. Dara layo. Atong tawhana, I don't know, whether it's American, Canadian, basta puti siya. Iyang accent is American English, so I'm sure he's American. Iyang accent is very American. Now, wala diha, katulang nga exhibit, katulang nga ebidensya. Ang panggobyerno ni Tatay Digong at ikumpara sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Ganina lang buntag, in fact, that was last night, 34 ka mga organisasyon sa mga Filipino-Chinese businessmen. Apil na ang PhilExport, ang Philippine Export Confederation, in which I was a member way back when I was still an entrepreneur. Ipagawas na sa ilang higwaos, no, sa ilang kahingawa
sa nahitabo nga pagpatay ni Anson Cue ug sa iyang driver. Kunya dito nato na pamati si Cecilio Pedro nga tag-iya ng Lamuyan Corporation, tag-iya ng brand nga Happy Toothpaste. Nga sudi ay between January and until the death of Anson Cue, 12 na di ay kakidnap for ransom ang nahitabo, nagihilom lang nila. 10 of which are Filipino-Chinese, 2 of which are foreigners. Gihilom nila. Way labot pa to siguro, labot na baka siguro to, katong bata nga British, nga Chinese ancestry, nga British citizen, nga gikuhaan o kumingking, nga kidnap for ransom niya. Naay nag-istorya na ako, last year in 2024, doon na di ay 21 kidnap for ransom nga nahitabo. The whole year of 2024, Filipino-Chinese gihapon. Mao ni karon ang mga elitista, ang mga oligarko, kung cringe na sila, luton sila magtanaw na to, nga mga ordinaryong Pilipino nga nagtawag og balik sa panggobyerno ni PRRD. Pero karon nga sila na biktima. Kay kani karong mga kriminal, kani karong mga syndicates and organized crime, wala na ning ipili. Ha? Gikan sa pinakaubos, hangtod sa pinakadato. Ilan ang biktima? Ngano? Sila na nagpadagan sa atong nasod. Mao na nga kinahanglan kita isip mga sumutan. Duterte!